kung sino bang ibang kasabot niya? Ito po, sir. Ang agaw ng baril si Malonzo. Bitawan mo si Mr. President. Puputok ko to! Baba mo baril mo! Napagtanto ni Justine na hawak sa leeg ni Jaime si Eleazar dahil kay Danica, kaya sinabihan ni Rafael na wala siyang dapat ipag-alala dahil ginagawa niya lahat ng paraan para walang masasaktan. Pero nagulat siya nang sabihin ni Justine na ang concern niya ay paano kung makawala pa si Danica at Moises, na baka magsasalita pa sila, kaya sinabihan niya ang daddy niya na kailangan na nilang patayin ang dalawa, kaya napalunok ang Pangulo na agad niyang tinanong kung bakit yun sinasabi ng binata sa kanya, na agad sinaad ni Justine na kailangan na niyang patayin sila Danica at Moises, kaya mas nagalit ang Pangulo at tinanong niya kung naririnig pa niya ang sarili niya na gusto niyang ipapatay ang dalawa. Sabay sinumbat niyang ang tanging gusto niya para sa kanya ay ang magtagumpay siya na hindi maging isang monster, na aminado siyang binali niya ang katotohanan para protektahan siya dahil sa aksidenteng pagpatay niya kay Roland, na hindi ibig sabihin ay kailangan na naman nilang pumatay para mapagtakpan ang lihim nila, na kailangan nilang iligtas ang sarili niya. Pero pinamukha niya kay Justine na hindi sila mamamatay tao. Sabay umalis na ito at ramdam ng binata ang galit ng daddy niya sa sandaling yan. Habang inorient naman ni Jelay ang mga kasamahan niyang katulong kung anong oras ang dapat nilang sundin sa pagsaserve ng mga pagkain ng First Family, maging ang mga pagkain ihahain nila, nakinantsawan siya ni Randy dahil na boss siya, na agad namang sinita ni Aling Lolit si Jelay dahil bago pa lang sila doon, pero dinig na ang boses niya, nang akala niya ay kung sino na siyang umasta, na pabirong sinumbat ni Jelay na idol lang niya ang nanay niya. Tinawag naman ni Vincent si Randy dahil may assignment sila sa Pangulo. Nakipagkita naman si Justine kay Felicia kung saan masaya ang binata dahil sa wakas ay sumipot ito, na agad niya itong niyakap, pero tinulak siya ni Felicia at giniit niyang kaya lang siya pumunta doon na makipagkita sa kanya ay para maging official ang breakup nila, na pinamukha niyang wala na silang dalawa. Sinumbat ng binata na monster din ang tingin niya sa kanya, katulad ng daddy niya, na ang alam niya ay ginawa niya lahat ng gusto niya, na aksidente namang napatay niya si Roland, na kung inamin niya ang lahat ay mapapahamak ang pamilya niya, at ngayon sinusubukan niyang iligtas ang sarili niya, ay mali pa rin siya, na isang powerful sa bansa ang kanilang pamilya, pero ramdam niyang empty siya at walang silbi, na ginawa niya ang lahat para makuha ang approval ng daddy niya, pero napakalaki pa rin pala ng pagkukulang niya at siya pa rin ang may kasalanan, kaya niyakap siya ni Felicia at naawa siya sa binata. Habang sa speech ni Rafael sa program nila sa GSX ay sinaad niya sa mga magulang na nagsisimula ang tagumpay ng kanilang mga anak, na sa kanilang mga bilin at gabay ay yun ang nagiging bitbit nila sa mga kinakaharap nilang malalaking desisyon sa kanilang mga buhay, na bukod sa scholarship mula sa GSX ay nakasalalay sa kanilang mga magulang ang kinabukasan ng kanilang mga anak, na ang mga anak ang refleksyon ng mga magulang. Pagkatapos ng speech ni Rafael ay binati siya ng mga magulang at ang mga bagong scholar ng GSX, na agad naman niyang sinenyasan sila Vincent at Randy na umalis na sila dahil gagawin na nila ang plano nila. Pinahirapan naman ng husto ni David si Moises habang pinapaamin niya ito kung sino pa ang ibang kasabwat ni Eleazar, pero nanindigan ng binata na kahit patayin siya ay sinabi na niya ang katotohanan. Natakot din si Danica at sinubukan niyang makakalas sa mga lock ng kanyang mga paa dahil awang-awa siya sa binata, na dinig niya ang sigaw niya, na halata niyang pinapahirapan si Moises. Pupuntahan na nila Rafael, Vincent at Randy sila Eric at David sa kanilang hideout, kung saan magpapanggap silang siya ang magpapaamin sa dalawa, at si Vincent naman ang hawak kay Danica, pero sa sandaling ipuputok niya yung baril niya ay yun ang go signal ni Moises
para magpanggap si Rafael na magiging hostage ng binata dahil uutusan ni Rafael si David na i-check kung bakit may pumutok na baril. Tuluyan na ang pagbangga ni Rafael kay Jaime at mangyayari na ang araw na pinakahihintay ni Eleazar, ang pagpapatakas ni Rafael kay Danica at Moises. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.